Magandang gabi, kabayan! Maligayang pagdating sa tanyag na Wika Minute, Kwentong Mainit. Ako si Avi. At ako naman si Kiana. At kami ang inyong host for tonight. Kamusta naman kayong lahat? So, malapit na Pasko ulit, no? So, magbabago na naman yung mga New Year's resolution nating lahat. Oo nga eh. Ano nga bang New Year's resolution mo, sis? Siguro maging mabuting tao. Why? Ikaw, anong New Year's resolution? Sa akin, feel ko mag-workout na ako. Matutupad kaya yan? Wish ko lang. Ikaw, sis, natutupad mo kaya yun? Hindi, masamang tao kasi ako. Alam ko na yun eh. So ngayon, sa segment natin, magsasend kayo ng inyong New Year's resolution sa aming Gmail. And kung mapipili namin kayo ay mare-rewardan ng 5,000 pesos. Oo, yes. Nung nakaraan, may estudyanteng 15 years old na sumali at nanalo siya ng 2,500. Wow! Okay. Super active niya sa show natin na to. Mm-hmm. Kaya naman, deserve nyo yan. Kaya sumali na rin kayo. So, mag-send lang kayo sa Gmail namin and i-contact namin kayo kung kayo ang mapipili at magiging winner for this round. Yes. Yes, alright. Sige, proceed na tayo sa ating show for tonight. So, ngayon, mag-interview tayo ng dalawang kalahok na very passionate i-advocate yung kalagahan ng wikang pambansa bilang bahagi ng ating identidad. Yes, pero bago natin sila ipakilala, ikaw muna sis. Ano bang masasabi mo sa wikang pambansa? Masasabi ko na importante siya, right? Kasi identity natin siya right? Correct. And katulad ng religion, yung wika kasi siya yung nagre-represent kung sino tayo bilang Pilipino. Agree ako sa'yo dyan, sis. Mm-hmm. Kaya nga, ni-request talaga namin na mag-guest tong dalawang na to. Kasi marami tayong matututunan sa kanila. At syempre, ang ating kabayans listener. Yes, kaya talaga nag-review talaga kami dito. Yes, talaga naman. Abangan niyo yung mga sagutan namin mamaya. So now, let us all welcome Mr. Mark De Guzman and Miss Luigi Osantos! Yes! Hello! Hello, guys! Hello! Welcome! Hello, Namiss kita, be. Hello! So, kamusta naman kayo lahat? Wait lang, papatilala muna ako sa ano. Ano bang tawag sa kanila ba? Kabayans! So, ayan. Hi, kabayans. Hi. Yan. Hi, kabayans. So, ito. Okay lang naman. Kayo? Ikaw, Louie. Okay lang naman ako. Sobrang thankful nga ako kasi in-invite nyo kami sa show nyo. Syempre naman. Yes, of course. We're very happy na nandito kayo. Alam namin marami kaming matututunan. Hindi lang kami. Pati rin yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Which is the Kabayan. Sana nga makatulong kami sa pagpalawak ng kaalaman. Lalo na sa pagmamahal ng ating wika. Correct. So, Mark, paano mo na-realize na gusto mong i-advocate yung wikang pambansa natin? So, well, na-realize ko na kailangan natin ng tagapagtaguyod sa ating wika. Kasi, unti-unti nawawala ito eh. Napapansin nyo ba, yung mga kabataan ngayon, mas nasasalita sila ng wikang English Correct. kaysa sa ating sariling wika. So, itong show na to, gusto ko silang ipaalala na itong kulturang to is, itong wika na to, is part siya ng kultura natin at ang ating identidad as a Pilipino. Totoo yan. Marami sa generation natin ngayon yung nahihirapang mag-Filipino or Tagalog ba yun? Hindi ako sure eh. Malalaman natin mamaya. Kasi di ba yung standard ngayon sa mga school natin is English, right? Tama. Correct. Ayan, mga konyo. Marami ng konyo ngayon. Totoo yan. Diba? Kapag naghahanap nga sila ng mga crush nila ngayon, dapat konyo para plus pogi points daw. Wow, Ikaw naman, Louie. Ikaw, Louie. Pareho kami ni Mark, di ba? Yeah. Hindi natin pwedeng isisi sa kabataan ng pagbabago ng wika dahil sa environment na to. Dahil bilang Pilipino, responsibilidad nating ibalik at pahalagahan ang ating sariling wika para namang hindi natin matuluyang makalimutan. Tama, correct siya. Agree ako dun Kaya, kayo ba mga kabayars? Agree ba kayo? Comment lang kayo sa comment section. Hello. So eto, may chika pala to sa inyo. Di ba sabi nyo, syempre, nandito kami para bigyan kayo ng bago matutunan. Oo naman. So eto, bibigyan ko kayo kung ano bang difference
ng Tagalog, Pilipino, at Filipino. Ay, medyo nakakalito yan. Diba nakalito? Diba sa Oo, sa yan inyo? Napapansin natin ngayon, diba, na yung mga kabataan na yun, ayun, tayo. Mm. Na, Ayo! tayo, na mas nalilito tayo sa pinakaiba ng Pilipino at Filipino. Ayun, pagbibigyan ko tayo ng kung ano bang difference ng tatlong to. Na, etong show na to is gagamitin namin to, ako, yung mga tagapagtaguyod rather, na, gagamitin namin na para ma-improve yung wikang pambansa. Tama. Sa generation natin ngayon. And ayun, So, yung Tagalog kasi, yun yung talagang wikang pinagbatayan natin bilang lengguwahe ng Pilipinas. Kumbaga, itong mismong wika na ginagamit natin, yung Pilipino naman, yun yung kaunang-unang term na ginagamit para i-describe ang pambansang wika natin. Tapos yung Filipino na F, ito yung itinatag na lingua franca. Alam niyo ba yun? Alam niyo yun? Hindi ko alam yun. Kung saan na naghahalong ibang lengguwahe na pang sarili nating wika. May bago na naman tayong natutunan. Mm, Correct akala ang sinabi niya. Akala ko, eme lang nila yun. Hindi, Pero ah. may Uy, legit hindi. differences pala sila. Di ba? Ay, alam na natin. So, paano naman yung mga historical events sa Pilipinas? Ano naman yung mga na-discover before? sa panahon kasi dati, o mas kilala pre-colonial state, dito na sinabuo yung baybayin. Alam niyo yung baybayin, Oo, di ba? yeah. Yung baybayin naman is, ito yung ancient writing system na ginagamit noon sa Pilipinas. Di ba nauuso pa rin yun? Nauuso na ulit yun ngayon. Mga nagpapatato. Oo, yun din. Pinapatato yung May mga nagbabayo sa Ayun. Facebook. Oo, napakaganda nun. Kasi di ba lalo na at para siyang cursive, na iba-iba yung symbol. Very or complex rules. siya. And sa baybayin din pala, meron siyang 17 symbols with 3 vowels and 14 consonants. Oo, medyo complicated, no? Mm-mm. Hirap din aralin. And wait lang ha, bunod pa ron. Sa pre-colonial era din, nagbuna yung mga pamahiin, tradisyon, at yung mga awitin. Example, alam niyo ba yung ano? Yung pamahiin na pag daw naligo ka daw nabasa yung buhok mo? Alam mo ba yun? Yung buhok mo? Papabaliw ka daw? Ano yun? Oo, lagi sinasabi Diba? ng lola ko sa akin before. Kaya hanggang ngayon, natatakot pa rin ako matulog na basa yung buhok kasi alam mo na baka ma-crazy ako. Tanong kayo. Ay, Parang hindi pa. Ayun. Di ba parang nagiging ano na natin to, mechanism na natin, Totoo. yung mga pamahiin na yan. So, nakakatuwa naman. Doon pala nagbubunga yung mga paniniwala. So, sige, ano pa yung mga ma-explain nyo sa amin? Sunod naman natin yung panahon ng Kastila. Mga bandang year 1521 na tayo. Dito na nagsimula yung paggamit ng alpabetong Romano, which is ginagamit natin hanggang ngayon sa pagsulat. Gusto kasi nila mapadali yung pagbabasa para sa mga tao, lalo na sa baybayin. Meron kasing rules sa pagsulat. Kung ikukumpara sa alphabets na walang rules, mas mapapadali ang pagsulat at pagbasa sa lahat. Oh. Sa bagay, mas madali nga naman. May point siya. Tsaka isa pa, nung dumating kasi yung mga Kastila sa Pilipinas, mas dumami yung dialekto natin, higit 200 din ang inabot. Kasama na yung Tagalog, ano pa yung mga alam niyo? Na wika ng Pilipinas. Bisaya. Ilocano. Ilongga. Parang nakalimutan yung Bicolano. Ilongga, tawag din sa tao. Ay, Golano, di ba? Ilocano yung dialect. Hindi kasi nila tinuro din yung Espanyol sa mga Pinoy dahil ultimate goal lang nila yung mapanatili yung power nila. At madami yung tumanggap sa Christianism. Bali, yung mga Espanyol kasi nag-focus sa pag-influensya ng Kristyanismo. Diba? Tama. Tapos din yung mga praile at pare, sila yung nag-control sa edukasyon ng mga Indio. Buti na lang talaga nakawala na tayo doon at nakuha din natin yung freedom na deserve natin, right? Ito pa, dun pa sinabi mo, ang dami mo na, dati di ba, ang dami rin mo na nag-sacrifice sa tulad ng Dumburza. Yes. Oo nga, talaga namang nakaka-proud kasi namulat na yung mga Pilipino ngayon. Ang dami ng book, ang dami nang may alam sa history natin, tsaka sa mga rights nila. Yes. Yun. Tama ka dyan. Pero wait lang ha, hindi pa kasi tapos. May sasabihin pa ako sa inyo. Ito naman is pag-uusapan natin yung panahon ng revolusyon. Dito nag-usbong yung tinatawag natin nationalismo. Oo. Diba? Siyempre, andyan sila Andres Bonifacio, yun ang nagpotenta sa atin, lumaban sa atin. At itong panahon na to, dito rin hindi lang dahas ang pinaglaban. Ang pinaglalaban dito, pati wika. Tama, correct. Baka nakalimutan kasi naman dyan, kabayers or yung mga naman. Tama ka dyan, Mark. Alala ko. Kaya nga karamihan ng mga dokumento nila Tagalog talaga. Ibig sabihin, bago pa man ito maging opisyal, ginagamit sila bilang wika paglaya. Pag yung before pa, gagawa sila ng G's.
mga kapatid, meeting sa bundok. Dala kayo ng bolo. Ay, ikanto ko sa iyo. na. Boss, auto stop yung pala. Ay, oo Pwede nga, pa chill muna. Oo nga, tapos meron pa, on the way na ako, may traffic na sa kabayo. Ano yun? May kalas. Eh, kasi punera ako Oo, eh. nasa So, pagdating naman ng Amerikano, sila naman yung mga naging superstar. Kasi alam mo ba, kasi nung kasi, 1901, pinatupad kasi ang batas 7-4, yung sa ang Ingles ang naging official na wikang panturo sa lahat. Sa paaralan, sa opisina, sa lahat. Sa lahat talaga, as in, As in, sa lahat. Mandatory. At para din maitupad dito, nagpadala din sila ng Thomasites, mga Ano yun? Amerikano. School yun, di ba? Mga Amerikanong guro na parang traveling teachers. Dumating sila sa barkong Thomas. Kaya tinawag silang Thomasites. Sila din yung OG foreign teachers. Kaya pala yung... Foreign traveling teachers. So, kaya pala yung mga kids ngayon, nasanay sila sa good morning teacher. Hindi nila masyado kaya yung magandang umaga po. hindi sila sanay, no? Mm-mm. Oo. Sobrang lakas ng influensya kasi yung mga sinasabi nun sa Amerika. Yung good morning, naging mas nasasanay tayo sa good morning. May Amerikanong mismo nagsabi, si George Booth, na hindi kailanman magiging wikang pambansa ang Ingles. Kasi ibang ang connection natin sa sariling wika. Nung dumating yung mga Hapones noong 1942, mas tumibay ang paggamit ng Tagalog, di ba? Inilabas din nila ang Ordinansa Militar 13 na nagsasabing Tagalog at Nipongo. Ang Nipongo. official na. Ngayon ko lang alam. Ako rin, ngayon ko lang narinig yung ni Pongo. Sila yung mga official na wika. Pero syempre, mas ginamit pa rin naman ng Pilipino ang wikang Tagalog. Alam mo naman tayo, Pinoy, kapag mahirap i-memorize, sabihin, ay, next time na lang yan. Correct. Pero kahit war era na yon, tinatawag pa rin siyang gininto ang panahon ng panitikan. Kasi ang daming sumusulat ng tula and maikling kwento. Kumbaga, wala pang cellphone noon, kaya nagsusulat talaga sila. At saka pagkatapos din ng digmaan dati, dito tayo nagkaroon ng concrete step para sa ating pagbansang wika. Meron tayo 1935 Constitution kung saan dapat magkaroon ng wikang pambansa na batay sa isang katutubong wika. Smart move din kasi hindi naman pwedeng maging dependent tayo sa foreign languages, di ba? True ka dyan, sis. It's giving independence vibe. Yes. After ng chaos ng war, finally focus na tayo sa identity building natin. Noong 1936, itinatagang suri ang wikang pambansa na nag-aaral kung ano ang wikang pinakaangkop. At noong 1937 din, opisyal lang pinila ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika. Kaya pala, ito na yung review namin ha. So kaya pala noong 1939, ginawa nila ang Balarilang Tagalog ni Lope King Santos. The Grammar Bible ng early Filipino learners. Parang version 1.0 ng Filipino Language Manual. Yeah, and Ikaw. ito na, ako na ha. And then comes the 1973 Constitution. Okay, So, yun, meron doon. kung saan ginagamit ang salitang Filipino. Okay. Pero noong 1987 Constitution, nagbago uli. Filipino na ang opisyal na pambansang wika. Tama Diba? daw ka. Tama kami? Pero syempre, baka nakakalimutan nyo. Executive Order number 335 na nilagdaan ni Pangulong Cory Aquino. Inuutos nito sa Filipino na gamitin ito sa mga forms, documents, pati na rin sa mga communications. At mga transaction naman ng gobyerno sa lahat. Meaning, hindi lang pala ito wika. Responsibilidad din Tama pala. na siya. Correct. At ngayon, ang Pilipino ay patuloy na nagbabago. Parang relationship status mo ng taste. Ano ba? Meron din mga bagong salita na lumalabas araw-araw Like what? Like ano? Yung mga geng-geng. Aray ko. Talaga ka, idol. Yung mga sinabi nyo, ang ibig sabihin yan is, ito, totoo talaga, buhay ang ating wika. Deal. At habang ginagamit din natin ito, pinapatuloy din natin ang kasaysayan nito. Tama ka siya. Ande baloy! At dito na po nagtatapos ang ating masaya at makabuluhang talikayan tungkol sa kasaysayan ng ating wikang pambansa. Sana mas naunawaan natin ang haba at halagang paglalakbay ng ating wika. Ang wika ay bahagi ng ating pagkatao para ang pangalan natin hindi pwede mawala. Habang naaral at ginagamit natin ito, tayo mismo magpapatuloy ang kasaysayan nito. Maraming salamat sa pakikinig mga kabayans listeners! Ito ang Wika Minute, kwentong mainit, kung saan ang wika, kwento At saya, ay walang katapusan. Alam!